sabing maglabas ng pruweba sa mga akusasyon laban sa Pangulo. Paninira rin daw ang mga pahayag sa charter change na hindi raw naikasa ng dating administrasyon. Nakatutok si Tina Pangiliban-Perez. Hamon ni House Speaker Martin Romualdez kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte kaugnay sa mga paratang nila kay Pangulong Bongbong Marcos na sangkot ito sa illegal na droga, maglabas ng pruweba. Dito ni Jim, nag-world tour para iwas pusoy, di ba? Hindi, tayo naman patas Hindi natin alam kung talagang naka-schedule yan o hindi. Pero ang dalas ng excuses Hindi ka Davao, anak mo yan, Mr. Former President, Mayor Baste, kapatid mo yan. So, unless we have proof na yung mga aligasyon ninyo na kung bakit nanawag ka dyan sa ating mahal President Ferdinand Marcos na bumaba sa pwesto, sana mag-isip-isip muna kayo, at ilabas mo yung mga pruweba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Walang katotohanan yan. Bukas wag ka mag-alala, lalabas ang proof. Yan ang sabi nila, di ba? Magkakaroon ng mga investigasyon, maglalabasan na ng ebidensya, ganyan-ganyan, no? Tingnan natin. Nakakapanibago lang kasi ito bigla-bigla na lang nagdadaldal. Hindi naman yan nagsasalita, yan po yung sinasabi ko ngayon Dati pa. Parang may nagsabi, dati siguro ang instruction sa kanya, tahimik ka lang, hayaan mo yung iba magtanggol, no? Tapos ngayon, sige, bumakbak ka para yung taong bayan magalit sa kanya, maiwasan yung issue. Alam mo, ito naman ay hindi tayo nagbibintang. Pero hindi maalis sa isipan ko kung ito ba talaga si Tamba ay ginagawang fall guy. Kung kailan siya kailangan dapat sumagot, hindi siya sumasagot. So siguro, wala namang nangyayari, hayaan mo na lang, relax ka lang dyan muna, may mga tao tayong sasagot. Parang ganun No? Hindi sa nagbibintang tayo, pero napapaisip po akong talaga. Ito in my opinion. Tapos, parang ngayon, siya bigla-bigla magtatanggol, tapos yung isa, hindi itinanggi. Meron nga ako narinig na sinabi kay tinanong si Attorney Vic patungkol dun sa bangag. Hindi sumagot ng diretso si Attorney Vic na pwede niyang i-deny. Tandaan po natin, uulitin ko, magkasama si Marcos dati at si Attorney Vic. Pero hindi niya dininay. Hindi niya rin inadmit. No? Pero malakas na statement yun para sa akin coming from Attorney Vic. Kasi dati mong kasamahan, dati mong ES, hindi dininay kung ikaw ay bangag o hindi. Napakadaling sabihin, hindi. I'm sure hindi bangag yan si Marcos. Hindi dininay ni Attorney Vic. Yes, I know, hindi rin niya inadmit. But still, yung ganun ka-close. Halimbawa, tanungin ka, yung asawa mo ba ay dating bangag o hindi? Kung ganun kayo ka-close, alam mo, i-deny mo yan. Kung yan ay hindi bangag, i-deny mo yan. Pero kung alam mong bangag yan, hindi ka na lang sasagot. Para hindi ka malagay sa alanganin, kung sinabi mong hindi yan bangag, pero mapatunayan, bangag pala. Di ba? Kasi ang dali mong sabihin magka-close pa kayo. Kaibigan mo, halimbawa may kaibigan kang matalik, na nilagay mo sa pwesto at mataas ang posisyon doon sa inyong kumpanya. Ang dali Ang dali i-deny. Hindi dininay ni Attorney Vic. Malaking pong yun, Diba? Tigilan mo na yung budo. Sabi ni Claudine Rivera, hindi nga daw dininay ni Amy. Ang dali Hindi dininay ni Marcos,
Hindi dininay ni Attorney Vic, hindi dininay ni Amy, ang nagdi-deny si Tambaluslos at PIDEA. What's happening in the Philippines? Oh. Budol galing sa Davao. Please lang. Buwelta ng speaker sa dating Pangulo, baka ito ang may kailangang harapin sa batas. Sinabi din niya di ba? Di ba? Pinag-usapan niya kanina, drugs. Nagbigyan daw siya ng 3 buwan. 6 na taon ang daming drugs pa rin. At yung nangyari na, ang dami ng pinatay. Yun ang punto mo. So, ang punto dito ni Romualdez, sabi, hinto daw ang drugs pero hindi raw nagawa ni Tatay Digong. Anong punto? So, kung hindi na hinto ni Tatay Digong, ibig sabihin, napatunayan mo na hindi bangag si Marcos? I don't think so. Yan yung sinasabi kong nilalayo. Yan ang ginagawa ng mga vloggers na ginagawang Diyos ito si Tambaluslos at saka si Marcos. Nilalayo. Tingnan mo, issue nila ngayon. Instead na sagutin, instead na patunayan na hindi sila bangag, ang sagot, hindi na hinto ni Tatay Digong yung droga nung panahon niya. Anong connect? Sa mga vloggers, anong connect? Napatunayan nyo ba sa pagsagot nyo ng ganyan na si Marcos ay hindi bangag until now? Yun ang usapan. Buhay Canada, maraming salamat po sa kusang looban. No match ang Marcos sa Duterte family. Personality, appearance, credibility, and attitude. I agree po. Maraming salamat. Kaya malaki ang insecurities ang asawa ni BBM Romualdez arrogante. Thank you. Tama po. Kung talagang no match, kung apple to apple, parehas silang pag-compare natin. No match. It's not even close. Ang Duterte sa mga Marcos, it's not even close. Kaya nga hindi naman po tayo nagkakampi lang basta-basta sa Duterte. Binibigyan nga natin na malinis ang pangalan ni Marcos. Kasi yung sinabi ni Tatay Digong, baon na po yan. Kahit next year, 5 years from now, 10 years from now, baon na yan. Na magiging tatak yan ni Marcos Jr. Bangag. Na parang naging tatak din ng Marcos Sr. before na diktador. Kaya ako ay nagpipresenta ng pwede nilang malinis ang kanilang pangalan. And I think, sagutin niya ng diretsuhan, coming from him, at magpa-drug test. Yun po siguro yun. Di ba? O, binibigyan natin ng pagkakataon. Sa totoo, gusto ko nga malinis ni Marcos yung kanyang pangalan. Kasi talagang nadungisan sa sinabi ni Tatay Digong. Diba? I'm encouraging. Convince mo yung pinsan mo. Malinis na yung pangalan niya. Baka meron kayong mga concerns or issues na kailangang iharap mo yung batas na baka na ilabag mo yung sa administrasyon mo. Pinaalala pa ni Romualdez na pro-charter change din si Duterte noong Pangulo siya, pero walang nangyari. Baka nahirapan naman talaga si President Duterte kasi yung plataforma, kaya nanalo siya, ay federalist. Mukhang hindi niya nakayanan. Ngayon na lang may nag-uunsad na magandang move for charter amendments. Baka nakikita niya na yung hindi niya magagawa, baka mangyari na ngayon. Kaya tingnan mo ang effect niya, ha? Ang ganda itong pinapaliwanag ni Romualdez, ha? Ay napakagaling na excuse. Bakit? Kasi ginamit na dati pabor na mapalitan ang batas na federalismo itong kay Tatay Digong. So sinakyan niya, no? Tapos sinabi niya hindi niya nagawa. So pinapalabas nito si Tamba na i-insecure si Duterte dahil yung hindi niya nagawa ay magagawa ngayon. So napagtanggol niya na si Marcos, yung pinsan niya, tapos nabatuhan pa niya ng putik si Duterte.
Yun po ang gustong palabasin sa aking opinyon, itong bunganga ni Tambaluslos na yan. Double yan eh, napagtanggol at nasiraan pa ang Duterte. Ito po ang masasagot ko dyan. Palagay ko ganito rin ang sa tingin ni Tatay Digong. Lagi ko pong sinasabi, ako po ay hindi sa ayaw ko ng tsa-tsa. Ayaw ko ng tsa-tsa na pag ang ginawa ninyong route ay People's Initiative tapos nabayaran. Ayoko yung route na yon na magkakaroon tayo ng tsa-tsa at ang mangunguna ay yung Kongreso. Sa madaling salita, hindi sa ayaw ng tsa-tsa, pangit ang timing. Delikado po. Ganun po yun. Pero nawawala tayo sa issue. Ang issue dito, bangag ba hanggang ngayon? Kasi napunta na tayo sa fentanyl, napunta na tayo sa hindi nasugpo ni Duterte yung Coca-Cola nung panahon niya, napunta na tayo dito sa tsa-tsa. Hindi nasasagot yung patungkol dun sa bangag issue. Ang tanong, bangag Pilipinas na ba tayo? Yun po. Kaya nga nagpipresenta kami, gusto kong malinis, gusto naming malinis ang pangalan kasi unfair din kay BBM. Malinis na ang pangalan niya pero kailangan ng tao ng konkreto magpa-drug test sila. Konkretong i-deny niya sa bibingig niya. Baka sinisiraan niya. Kaya Thank you po sa stars, Eleanor Elnar. mag-isip-isip na lang muna siya. I say those who are in glass houses should not cast stones. Baka hindi niya alam na marami siyang kakukulangan. Hindi yun ang issue. Kung ano, kita mo yung style nila. Ang ang sinisira yung credibility ni Duterte. Hindi po. Ang issue, ulitin ko na naman tayo dito. Pangit po, magkaroon tayo ng presidenteng bangag. Kasi kahit sabihin mo, ang pinakamasamang tao sa buong mundo ay si Tatay Digong, hindi pa rin dapat may bangag na presidente ang Pilipinas. Kaya pakilinaw po. Hindi po ako nagbibintang, ang nagsabi niyan si Tatay Digong. Ine-echo ko lang, pinaparot ko lang, so pakiliwanag. Huwag po tayong lumihis. Kahit sabihin natin ang pinakamasamang pamilya sa buong mundo ay ang Tatay Digong, ang mga Duterte. Hindi kayang tanggapin, lunukin ng taong bayan na ang presidente nila ay bangag. That is the main issue. Pakiklaro. Alam mo, papaulit-ulitin ko po talaga yan sa inyo. Alam nyo kung bakit? Ganyan na po ang gagawin nila. Ililihis nila yung issue. Huwag po tayong papayag sa mga vloggers nila na ililihis yung issue. Ibalik po ninyo doon sa totoo ba or hindi totoo na bangag. Doon po tayo tumutok ngayon. Hindi kung mabuti ba ang mga Duterte o masamang tao. Hindi naman presidente si Tatay Digong. Yan, ganyan nyo po sasagutin niya mga yan. Huwag nyong ligaw. Panawagan ni Romualdez sa mga Duterte. Sa papilyang Duterte, siguro konting galing naman sa ating mahalang presidente at saka pamilya niya. Yung pahlanon naman ninyo, ginala naman kayo, di ba? Masyadong maaga naman ninyo yung gusto pagbaksak isang rehimen ng President Ferdinand. Hindi ko maaga masyado. Gusto mong tumakbong presidente, siniraan mo si Sara eh. Ako, nauunawaan ko yung nangyayari ngayon eh. Alam naman natin kahit naman yung pinsa mong si Senator Amy sinasabi yan. Ang agyong namulitika, kayo ang unang namulitika, tatandaan natin, pinupuri pa nga eh. Alam mo, narinig ko dun sa isang balita, kinausap daw ni Marcos si Subiri na ihinto na yung PI na yan. Alam mo kung bakit nagalit si Duterte? Dahil nagbigay ng statement si Marcos na ihinto na yung PI na yan, tuloy-tuloy pa rin daw ang pagpapapirma. In short, parang lumalabas, kasabwat si Marcos or hindi niya kaya itong mga ito.
pahintuin nyo kasi. Kaya sa aking palagay, kung gusto talagang matino ito, kailangan siguro pababain at palitang speaker ni Marcos itong kanyang pinsan. Kaya maraming nakakaaway eh. Bakit? Meron ng kailangan, tinan mo, sinabi ni Subiri yun eh. Kinausap daw siya bago lumipad ng Vietnam. Prove it. Itigil nyo na yung pirma na yan. Huwag puro dak-dak. Itigil na yung tsa na yan. Itigil yung PA na yan. Kung gusto nyo maniwala ang taong bayan, kasi napaka-imposible eh. May nagsasalita sa ulo, tapos yung nasa ilalim hindi gumagalaw. Anong nangyayari sa atin? Dalawa lang yan. It's either Marcos is really, really super, super weak or kasabwat siya. Abay, walang sumusunod. Nagbabakbakan na ang Senado at Congress. Nag-utos na yung presidente. Tapos ganyan. Nagbagay ng statement ang presidente, hindi raw papasok ang ICC. Anong nangyayari? Sa Pilipinas. Di ba nakakagalit? Parang nang uuto. Sabi, palayo kayo ng palayo ah. Ano yan? Meron tayong presidente na magbibigay ng statement tas iba ginagawa sa ilalim. Kaya wala akong makita bakit nangyayari yon. Yung dalawa lang yon. Super weak siya or kasabwat siya. Alin doon? Katulad niyan. Wala daw pirmahan sa, wala daw nagaganap na bayaran sa PI, may ebidensya. Tinanggalan ng Confidential Fund si Sara. Tapos wala ka raw kinalaman. Anong klase ka rin? Puro kayo walang alam sa nangyayari sa ilalim ninyo. Anong klase tayong bansa? Anong klase tayong may liderato? Na yung ating leader, magsasabay ng statement, iba ginagawa sa ilalim. Loybon, maraming salamat po Thank you sa pusang loob. Hindi ko maintindihan, ang hiling nila maglabas ng statement, iba ang ginagawa sa ilalim. Huwag na nga tayong maglokohan. Sana pagka nagbigay ng statement ng presidente o sino mang mataas, yung speaker, sunod lahat. Tapos pag hindi sumunod, tanggalin nyo. Kaya nakikita ng taong kasabwat kayo eh. Nagbigay kayo ng statement, iba gagawin sa baba, tapos wala kayong ginagawa. Ano yan? Para tayong naglalaro. Sana man lang, sige, tinuloy nyo pa rin. Tanggal yan. Nakita natin. Ito, ako paniwala ako kasi ganito eh. Disciplinary, kunwari, ang isang kasalanan o ang isang krimen na nagawa publicly, dapat maparusahan publicly para hindi tularan. Kung ang nagawang kasalanan ay privately, pwede namang hindi gawing public. Yung halimbawa, sinabihan na nga, ihinto yan, gagawin nyo pa rin. Ang taong bayan, pag hindi uminto yan, iisipin kasabwat talaga yung nasa ibabaw. Naintindihan? Unless, pitikin mo yan. Kaya nga ang tao sa tingin ko maniniwala na hindi kasabwat kung tatanggalin ni Marcos to si speaker. Kasi ganyan na po ang tingin ng taong bayan, kasabwat siya eh. Kasi hindi siya sinusunod. Ano yun? Para ka pa naging presidente. Ano ka dyan? Palamuti. Sabi ni Jessica, ako si Presidente Duterte, si Back correct. Simple. Cora Del Rosario, maraming salamat po sa stars. Marcos Jr. Very popular siya. And he was elected with a bigger mandate
then the former president. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban. Ah. Well, get ready. Let's get ready. At huwag yung titigilan, ha? I-play nyo na i-play yung bangag yan, bangag. Para yung sagot nila, hindi tayo iligaw. Nililigaw nila yung usapan eh.